Buksan natin ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthians chapter 14, babasahin natin mula verse 26 hanggang 40. Unang Korinto, kabanatang 14. Simulan natin sa pagbabasa sa talatang 26. Ano kung gayon, mga kapatid? Kapag kayo'y nagkakatipon, bawat isa ay mayroong isang awit, isang aral, isang pahayag, isang wika, isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay para sa pagpapatibay o edification. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, dapat ay 2 o hanggang 3 lamang, at sunod-sunod ang bawat isa, at may isang magpaliwanag. Subalit kung walang tagapagpaliwanag, tumahimik ang bawat isa sa iglesia at magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Hayaang magsalita ang 2 o 3 sa mga propeta, at ang iba'y umunawa sa sinasabi. Kung may ipinahayag na anuman sa isang nakaupo, tumahimik muna ang nauna, sapagkat kayong lahat ay isa-isang makapagpapahayag ng propesiya, upang ang lahat ay matuto at ang lahat ay mapasigla. At ang mga espiritu ng mga propeta ay nasasailalim ng mga propeta, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Ang mga babae ay dapat tumahimik sa mga iglesia, sapagkat sila ay hindi pinahihintulutang magsalita, kundi pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Kung mayroong anumang bagay na nais nilang malaman, tanungin nila ang kanilang mga asawa sa bahay, sapagkat kahiya-hiya para sa isang babae ang magsalita sa iglesia. Ang salita ba ng Diyos ay nagmula sa inyo? O kayo lamang ba ang dinatnan nito? Kung iniisip ng sino man na siya'y propeta o taong espiritual, dapat niyang kilalanin na ang aking isinusulat sa inyo ay utos ng Panginoon. Subalit kung ang sino man ay hindi kumikilala nito, siya ay hindi kikilalanin. Kaya mga kapatid ko, masikap ninyong naisin na makapagsalita ng propesiya at huwag ninyong ipagbawal ang pagsasalita ng mga wika. Subalit gawin ang lahat ng mga bagay ng nararapat at may kaayusan. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ang ating teksto ay nasa verse 34. Ang mga babae ay dapat tumahimik sa mga iglesia, sapagkat sila ay hindi pinahihintulutang magsalita, kundi pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Kung mayroong anumang bagay na nais nilang malaman, tanungin nila ang kanilang mga asawa sa bahay, sapagkat kahiya-hiya para sa isang babae ang magsalita sa iglesia. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, nasasalamin sa liham ni Pablo na ang iglesia sa Corinto ay napupuno ng kaguluhan. Maraming mga propeta at maraming mga nagsasalita ng wika, ngunit sabi ni Pablo, huwag ninyong pagbawalan ng pagsasalita ng mga propesiya at huwag ninyong pagbawalan ng pagsasalita ng mga wika. Bagamat sa konteksto natin sa ngayon ay tapos na ang pagpopropesiya at tapos na ang pagsasalita ng wika, pero yung essential principle ng pagpopropesiya at ng pagsasalita ng wika ay na-concentrate na sa pulpito ng mga pastor, kung saan narito ang pangangaral ng Ebanghelyo, kaya hindi na kailangan ng pagsasalita ng mga wika at hindi na kinakailangan ng mga propeta. Ngunit yung office of the prophet ay na-concentrate na sa ministeryo ng mga pastor bilang sila ay tinalaga na magsalita sa iglesia. Ngunit sa panahon ng mga iglesia sa Corinto ay napupuno sila ng kaguluhan, hindi lamang sa doktrina, kundi sa mga praktikal na bagay din naman. Napupuno sila ng kasakiman at ng pangangalunya
Sa buong sulat ni Pablo ay binanggit din niya ang pangangalo niya at napupuno din sila ng mga bulaang mananampalataya o mga bulaang mga ebanghelyo na ginugulo ang kapayapaan sa Korinto. Kaya mahalaga sa isang Reformed Church ang usapin ng kaayusan. Napakahalaga para sa atin bilang Dutch Reformed na meron tayong church order. Sapagkat tayo ng mga makasalanan, likas sa atin na sundin ang ating sariling kalooban at likas sa atin na magdala tayo ng sarili nating aral patungkol sa Biblia. At mahalaga sa atin na meron tayong kaayusan pagdating sa doktrina. At sumasalamin dito ang ating three forms of unity upang lahat tayo ay walang iba-ibang sinasabi patungkol sa Ebanghelyo ng Panginoon at sa anumang mga usapin na esensyal sa ating doktrina, kundi tayo ay meron lamang iisang tinig, iisang pananampalataya na nasasalamin sa ating three forms of unity. Ng three forms of unity na ito ay ating pinaniniwalaan na sumasang-ayong lubos sa kung anong tinuturo ng Biblia. At yun ang nakalagay sa ating formula of subscription na pinipirmahan ng mga bagong talagang office bearer. Ng ating three forms of unity ay lubos na sumasang-ayon sa ating Biblia. Kaya napakalaking issue para sa isang iglesia kapag ang iglesia ay napupuno ng kabuluhan. Sa orihinal, ang ibig sabihin ng kaayusan ay kapayapaan. At ang kabaliktaran ng kapayapaan ay digmaan. At inilintulad ng Biblia ang kaguluhan sa isang digmaan. Ang isang digmaan ay isang madugong senaryo para sa atin. Sapagkat ang digmaan ay sumasalamin sa pagkakawatak-watak at sa pagpapatay ng kani-kanilang mga kapatid. Ito ang ibig sabihin ng digmaan. Na kapag sa iglesia ay mayroong digmaan at kaguluhan, ang ibig sabihin nito, mamamatay ang mga kapatid, mawawala ang mga kapatid, at kung kinakailangan ay magkakawatak-watak at mamamatay maging ang isang iglesia. Kaya sabi ni Pablo, gawin ang lahat ng bagay ng may kaayusan, gawin ang lahat ng mga bagay ng nararapat. At isa sa mga kaayusan na ibinigay ni Pablo ay nasa verse 34. Ang totoo, ito nga ang pahuli-huliang payo at admonition ni Pablo patungkol sa kaayusan, ang patungkol sa pagsasalita ng mga kababaihan. Huli-huli na binanggit ni Pablo ang kaayusan patungkol sa mga kababaihan, hindi upang ibaba ang mga kababaihan, kundi upang ilagay sila sa tama nilang o sa wasto nilang sa wasto nilang bahagi o parte sa iglesia. Sapagkat mahalaga na mga kalalakihan at mga kababaihan ay mailagay sa kanilang wastong kalagayan sa iglesia. Sapagkat gaya ng ating sabi, ang iglesia ay dapat merong kaayusan. Ang tema natin sa umagang ito, ang mga babae ay dapat manahimik. Unang punto, ang utos o yung commandment per se. Pangalawa, yung implication o implikasyon. At pangatlo, ang possibility o posibilidad. Ang mga babae ay dapat manahimik. Ang utos, ang implikasyon, ang posibilidad. Sa original, ang utos na ito ni Pablo ay nagsimula sa mga kababaihan. At hindi muna sa mismong utos. Hindi niya muna sinabi na manahimik kayo ng mga babae at hayaan ninyo na mga babae ay manahimik. Sa original, ang pagkakasulat ni Pablo ay ganito, ang mga babae sa mga iglesia. Una niyang binanggit ang mga babae. Ang pinatutungkulan kasi dito ni Pablo ay yung mga confessing member ng iglesia. Ang pinapatungkulan dito ni Pablo ay yung mga nakakaunawa sa Ebanghelyo ng Panginoon at siyang sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo, ngunit dahil sa kanilang kasalanan ay nababahiran sila ng kabuluhan sa iglesia. Ang pinapatungkulan dito ay ang mga confessing member. Ito man ay asawa ng mga office bearer o asawa ng mga confessing member na lalaki. At ang kaayusang ito na sinasabi ni Pablo ay patungkol sa pagpopropesiya. Binanggit ni Pablo ang mga propeta, binanggit ni Pablo ang pagsasalita ng mga wika, at ang kaayusan na ito ay pumapatungkol muna na ang mga babae ay hindi mga propeta.
Ang mga babae ay walang karapatan na maging mga propeta o sa ating kapanahunan, hindi sila itinalaga ng Panginoon para maging mga pastor. Hindi tayo naniniwala na ang mga babae ay mga propeta. Hindi tayo naniniwala na ang mga babae ay dapat maging mga propeta. Sapagkat ang tungkulin ng pagpupropesiya ay binigay lamang sa isang lalaki na itinalaga bilang isang ministro ng isang iglesia. Ang mga babae ay hindi itinalaga mga propeta sa iglesia, magugulo ang kaayusan sa iglesia kung ang mga babae ay magiging propeta. Yun ang sabi ni Pablo. Kaya sabi ni Pablo, hayaan ninyo ang mga babae na manahimik sapagkat kahiya-hiya para sa isang babae na magsalita sa iglesia. Hindi sila itinalaga ng Panginoon bilang mga propeta. Kung sila ay hindi itinalagang mga propeta, ibig sabihin, hindi sila pinahihintulutang magsalita. At sinabi ni Pablo, hindi sila pinahihintulutang magsalita sa mga iglesia. Kahit saan sila magpuntang iglesia, hindi sila pahihintulutan na maging pastor o maging mga office bearer. Ang salitang mga iglesia na tinutukoy ni Pablo ay pumapatungkol sa lahat ng official business ng church, kagaya ng consistory meeting, council meeting, o maging yung super council meeting, yung congregational meeting, sapagkat kasama ng konseho, ng consistory, at maging yung congregation, ito ay bumubuo sa super council meeting o assembly ng Panginoon sa iglesia. Maging sa diaconate, ay kailangan silang manahimik sa classis meeting at sa synodical meeting. Ang mga kababaihan, sabi ni Pablo, nung binanggit niya ang mga iglesia, ay marapat na manahimik sa lahat ng official business ng iglesia. Sa mga pagpupulong na ito, ang mga confessing member na babae ay hindi dapat nag-exercise ng office ng pagiging prophet. Sapagkat naunawaan natin na ang bawat believer, lalaki man o babae, ay mayroong office of the believer. Lahat tayo ay mga propeta, lahat tayo ay mga hari, at lahat tayo ay mga pari. At sabi ni Pablo, bagamat ang mga believer na babae ay mga propeta, pero hindi dapat nila ine-exercise yung kanilang office of the believer bilang propeta sa mga official business ng church. Totoo na tayo ay pantay-pantay sa harapan ng Panginoon sa usapin ng salita ng Panginoon. Sa usapin ng salita at katotohanan, bata man o matanda ay pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Walang office bearer, walang lalaki at babae. Ngunit sa usapin ng kaayusan ng iglesia, marapat lamang ng mga babae ay hayaang manahimik at hindi nila ma-exercise ang kanilang office ng pagiging prophet. At sabi ni Pablo, ito ay naaayon sa kautusan. Ang sabi niya, kundi pasakop, ang sabi niya, gaya ng sinasabi ng kautusan. At bilang pagpapaliwanag dito, ang sabi niya sa verse 37, kung iniisip ng sino man na siya'y propeta o taong espiritual, dapat niyang kilalanin na ang aking isinusulat sa inyo ay utos ng Panginoon. Ibig sabihin, ang utos na ito ni Pablo na naaayon sa kasulatan at sa kautusan ng Panginoon at sa kalooban ng Panginoon o yung tinatawag natin prescriptive will ng Panginoon ay hindi nababago. Hindi ito nagbabago. Kaya sabi niya sa lahat ng iglesia, sa mga iglesia, hindi dapat magsalita ang mga babae. Kahit saan ka magpuntang iglesia na reform, wala dapat babae na nagtatangan ng mga special offices kagaya ng pagiging pastor, elder, at deacon. Hindi nagbabago ang kautosang ito. Maging dito sa Pilipinas, ang mga Reformed Church ay nag-a-abide at sumusunod sa kautosan ni Pablo, hayaang mga babae ay manahimik sa mga iglesia. Ito ay mananatiling kautusan para sa atin na iglesia. At alam natin na ang kautusan ay para sa kaayusan ng ating pananampalataya at kaayusan ng ating pamumuhay bilang pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat maging ang ating pagpapasalamat bilang isang iglesia ay kinakailangan ng kaayusan. Kinakailangan ito ng katotohanan na magbibigay sa atin ng gabay at ito nga ang salita ng Panginoon na naaayon sa kanyang kautusan.
At ang utos ng Panginoon, hayaan ang mga babae na manahimik sa mga iglesia. Ang ibig sabihin, yung essential truth at principle ng kautosang ito, sinasabihan ng mga babae ay magpasakop. Yun ang ibig sabihin ng pananahimik sa mga iglesia. Yun ang ibig sabihin ng pananahimik ng mga kababaihan. Ang kautosang ito ay nangangahulugang submission o pagpapasakop. Yun naman sabi ni Pablo. Sabi dito, ang mga babae ay dapat tumahimik sa mga iglesia sapagkat sila ay hindi pinahintulutang magsalita, kundi pasakop. Sila ay inuutusan ng Diyos na magpasakop at tayo na iglesia ay kinakailangan panatilihin na ang mga kababaihan ay nagpapasakop sa ating iglesia. Lahat ng bagay sa iglesia ay ginagawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Lahat ng bagay sa atin ay nasa ilalim ng authority at kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng salita ay inililigtas ng Diyos ang mga hinirang na nakaupo sa bawat upuan ng isang iglesia. Tinitipon niya ang kanyang mga hinirang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng salita ay ipinapatupad ng mga elder ang disiplina at kaayusan sa iglesia upang sila ay magkaroon ng totoong autoridad, hindi sa kanilang sarili, kundi nagmumula lamang sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan din ng salita ng Diyos ay nabibigyan ng totoong kapanatagan at kaaliwan ang mga nagdurusa at nagdarapop sa iglesia. Ito ang ginagamit ng mga dikon sa kanilang pamamahagi ng tulong na nagmumula sa Panginoon. Na bago nila ipiabot ang tulong na ibibigay ng Panginoon o kung wala mang iaabot ang tulong ng Panginoon sa mga mahihirap, una muna nilang ipapanatag ng espiritu ng mga mahihirap sa pamamagitan ng mga devotion, sa pamamagitan ng pagbibigay ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan din ng salita ay nagkakaroon tayo ng congregational meeting. At ang salitang ito ay nasa kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbobotohan ng mga kalalakihan habang tayo ay nasa ating congregational meeting. Sapagkat kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang lalabas sa isang botohan sa congregational meeting. At ang ibig sabihin nito ay nagtagumpay ang salita ng Diyos. So lahat ng ating business sa church, lahat ng ating gawain sa church ay nasa ilalim at authority ng salita ng Diyos sapagkat tayo ay laging napapasa ilalim ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. At sa paggamit ng salita ng Diyos, mga minamahal, ang ibig sabihin nito ay pagkakaroon ng autoridad. Kaya ang mga babae ay inuutusan na manahimik sa iglesia. Sapagkat kapag ginamit nila ang salita ng Diyos, nag-a-assert na sila ng authority sa mga official business ng iglesia. Halimbawa, ang mga anak ay merong autoridad sa kanilang mga magulang once na ginagamit nila ang salita ng Diyos. Walang magulang, walang mga anak kapag katotohanan na ng salita ng Diyos ang pinag-uusapan. Kinakailangan ng mga magulang ay sumunod at magpasakop sa kanilang mga anak once na ang kanilang ginagamit ay ang salita ng Diyos. Kaya ang mga kababaihan ay inuutusang manahimik sa iglesia sapagkat hindi kalooban ng Diyos na sila'y magkaroon ng autoridad, isang official authority sa anumang official business ng church. Kaya mga minamahal, hindi tayo nag-o-ordain o hindi tayo nag-i-install ng mga babae bilang mga office bearer. Wala tayong mga diakonesa, wala tayong mga babaeng elder, at wala tayong mga pastora. Kapag sabi ni Pablo, hayaan ang mga babae ay manahimik sa mga iglesia, sapagkat ang pamamahala sa iglesia ay ibinigay sa mga kalalakihan na itinalaga ng Panginoon. At mananatili ang kaayusang ito hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Ganito nilikha ng Diyos ang lalaki at babae. Sadyang hindi sila ginawang pantay ng Diyos. Sadyang inuna si Adan upang siya ay magkaroon ng authority sa ibabaw ng babae.
At sa usapin ng kasalan, sa usapin ng pag-aasawa, sa usapin, rather, ng kasalanan, ng ating pagkahulog sa kasalanan, ang babae ang natukso ng serpente at hindi ang lalaki. Ang babae ang nagkulang sa karunungan kaya natukso ng serpente. Ngunit makikita ninyo na ang lalaki ang nasa ibabaw ng babae sa usapin ng authority. Sapagkat ang pananagutan ng pagkahulog ni Eva ay pananagutan muna ni Adan. Ang pagkakasala ni Eva at pagkahulog ni Eva ay pagkakahulog muna ni Adan. Sadyang hindi sila ginawang pantay ng Panginoon. At ito ang kaayusan na ginawa ng Panginoon, maging sa sanlibutan o maging sa iglesia. Kautosang ito ay hindi mababago at hindi ito lilipas hanggang sa pagdating ng Panginoong Kristo. Ang utos na ito ay hindi para sa tahanan, mga minamahal. Ang utos na ito ay para sa iglesia. Sa orinal, ang utos ay ganito: hayaang manahimik sila. Sapagkat ang mga kababaihan sa Korinto ay nagpupumilit na magsalita. Ang mga kababaihan sa Korinto ay nagsasalita na parang mga propeta. Ito ang sabi sa verse 26. Ano kung gayon, mga kapatid? Kapag kayo'y nagkakatipon, pakinggan ninyo, bawat isa, lalaki man o babae, ay may isang awit, isang aral, isang pahayag, isang wika, isang pagpapaliwanag. Patunay dito na mga kababaihan sa Korinto ay nagpupumilit na magsalita kagaya ng mga kalalakihan na nasa authority bilang mga propeta. Ngunit ang kalooban ng Diyos ay huwag silang magsalita. At alam ito ng mga kababaihan sa Korinto at ipinaalala ito ni Apostol Pablo sa kanila. Ibig sabihin, sila dapat ay magpasako hindi lamang sa mga kalalakihan, kundi sa authority ng order na ibinigay ng Panginoon sa kanyang iglesyang lokal. Pero hindi ibig sabihin, mga minamahal, na hindi na magsasalita ang mga kababaihan sa iglesia. Ang ating mga kababaihan ay binigyan ng pipik ng Panginoon. Ang mga kababaihan ay hindi pipe sa iglesia. Hindi layunin ni Pablo na pusalan ang bibig ng mga kababaihan. Ang mga babae ng iglesia ay hindi ginawang pipe ng Diyos. Hindi rin sila ginawang bingi upang marinig nila ang mga katotohanan at maipahayag ito ng kanilang mga labi. Bilang mga mananampalataya, tayo ay nagpapahayag at meron tayong tungkulin na ipahayag ang mga katotohanan ng Panginoon. Bilang mga mananampalataya, ang ating mga dila ay ating ginagamit sa pagpupuri sa Panginoon. At ang mga mananampalatayang babae ay meron ding pananampalataya katulad ng mga lalaki. At sila rin ay merong parehong espiritu ni Kristo katulad ng mga kalalakihan. Sila din ay dapat nagpapahayag ng pangalan ng Diyos at ng lahat ng katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi sila pipe sa iglesia. Maaari silang magsalita sa ating mga fellowship at Bible study. Hindi man sa pagtuturo, kundi sa usapin lamang ng pagpapahayag ng kanilang pananampalataya kung kinakailangan. Sapagkat sabi ni Pablo, ang lahat ay merong wika, ang lahat ay merong salmo at pagpapaliwanag, ngunit gawin ito ng merong kaayusan kung kinakailangan ng mga babae na magpahayag ng kanilang pananampalataya sa ating mga Bible study, ay gagawin nila ito. At malugod nilang gagawin ito kung kinakailangan. Katulad na lamang ng ating mga confession o public confession of faith. Mayroong mga babae na tumatayo sa ating harapan at kino-confess nila ang kanilang pananampalataya ng pampubliko sapagkat hindi sila binusalan ng Panginoon. Maaari din silang magsaway sa mga member na nakikita nilang nagkakasala. Maaari din silang magpasimuno ng pagpupulong ng mga magulang para ang Christian school ay masimulan na. Patunay na hindi sila totally pinagpapawalang magsalita. At sinasabi nga ito ni Pablo, sabi ni Pablo, tanungin nila ang kanilang mga asawa sa bahay. Patunay dito
na hindi binusalan ng bibig ng mga babae sa iglesia. Tatanungin nila ang konteksto, tatanungin nila ang kanilang mga asawa sa kanilang mga tahanan. Ang bahay sa teksto ay pumapatungkol sa lahat ng activity ng church. Yung organikong mga aktibidades ng church. Yung mga organic activity ng church bilang instituted church. Kahit sa ating tahanan ay naroon ang iglesia. Naroon ang mga mananampalataya, ang asawa mo at ang iyong mga anak. Naroon ang mga mananampalataya rin sa school, sa Christian school. O maging sa kalipunan ng mga banal na nagsusulat sa mga magazine, naroon ang iglesia ng Panginoon. Sa ating mga kapatid sa Amerika at sa Singapore, makikita ninyo sa kanilang mga magazine na masipag ang mga kababaihan sa pagsusulat ng mga artikulo patungkol sa ating Reformed faith, sapagkat maging sila ay hindi rin pinagbabawalan ng magsalita sa usapin ng ating organic life bilang isang iglesia. Sila ay pinagbawalan lamang sa ating mga official business patungkol sa ating mga usapin sa iglesia, sa ating mga consistory meeting, council meeting, diaconate, at sa ating congregational meeting. Pero sa usapin ng ating organic life bilang church, pagkatapos ng ating mga dealings sa ating iglesia, makikita mo ang mga kababaihan na masipag na nagsasalita para sa kapurihan ng kanilang Diyos. Sila ay dapat manahimik lamang sa mga official work ng church upang hindi magambala ang kaayusan ng iglesia. Kung walang kaayusan, mga minamahal, imposibleng magkaroon ng pagtuturo. Kung walang pagtuturo, ay walang karunungan. Mapapahamak ang iglesia kung walang karunungan dahil sa kakulangan ng kaayusan. Kaya nga minsan, sa ating mga catechism classes, sa mga elder ay bumibisita upang tignan kung nasa ayos ba ang ating mga catechism. Minsan bumibisita sila sa ating mga Bible study upang makita nila kung ang ating Bible study ba ay nasa kaayusan. At maging sa ating pangangaral, narito ang mga elder na sinisiguro ang kaayusan ng bawat elemento ng panambahan, lalo na ang pangangaral ng iglesia ng isang pastor, upang tiyakin ang kaayusan ng pagtuturo. Sapagkat kung walang kaayusan, ang iglesia ay mapapahamak. Kung walang kaayusan, imposible na magkaroon ng pagtuturo. Sabi ni Pablo, kung lahat kayo magsasalita at walang magpapaliwanag, maupo na lang kayo, ang sabi ni Pablo. Kung merong isang propeta, magbigay daan sa isang propeta, sabi ni Pablo. Hindi maaari na ang isang propeta ay nagsasalita at ang isang propeta ay magsasalita rin. Sabi niya, lahat ng bagay ay gawin para sa ikatitibay ng iglesia, para sa edification ng church. Kaya nga once na merong bumibisita sa atin na pastor, nagbibigay daan ng ating pastor upang pagsalitain yung bumisitang pastor sa atin na kaisa natin sa pananampalataya. Sapagkat yun din ang sabi ni Pablo, magtigayan ng mga propeta sa iglesia. Kaya mariin ang utos ni Pablo na gawin ang lahat ng mga bagay ng may kaayusan, sapagkat ang iglesia ay dapat hindi nagpapakita ng kaguluhan, sapagkat ang Diyos, ang sabi ni Pablo, ay Diyos ng kaayusan at hindi ng kaguluhan. Siya ay Diyos ng kapayapaan sa orihinal. Ngunit huwag ninyong iisipin na ang mga babae ang dahilan ng kaguluhan sa iglesia. Para bang kaya sila pinapatahimik ng Panginoon ay dahil ang mga babae ay magugulo. Alam niyo, mas madalas pa nga ng mga kalalakihan na nasa katungkulan ang dahilan at sanhi ng pagkakawatak-watak ng iglesia. Kung sino pa ang mga kalalakihan ng office bearer, sila pa ang nagiging sanhi upang gambalain ang fellowship na meron tayo. Sila pa ang nagiging sanhi upang umalsa sa ating harapan ang mga maling doktrina na hindi kasama sa ating Reformed faith. Kaya nga kagaya ng mga babae, ang mga nagsasalita ng wika na walang tagapagpaliwanag o interpreter ng mga kalalakihan
ay kinakailangang manahimik. Dahil kahit ang mga kalalakihan ito ay maaaring dahilan din ng pagkakawatak-watak ng iglesia. Sapagkat yung mga nasa katungkulan, madalas ang nagiging sanhi ng kaguluhan sa iglesia. Halimbawa na lang ng isang pastor na hindi nauunawaan ng salita ng Diyos, ngunit pilit na nagtuturo, kaya mas lalo pa itong nakapagbibigay ng kalituhan sa iglesia. Dahil sa kanyang pagpipilit ng magturo sa pulpito ng Panginoon, sa halip na magkaroon ng kaliwanagan ang mga salita ng Diyos, ay lalo pang gumugulo ito sa isipan ng mga member. Hindi ngayon alam ng member kung ano doktrina ng iglesia at hindi alam ng member kung ano ang tama at mali dahil sa mga maling pagpapaliwanag ng isang nagpupumilit na pastor. Sabi ni Pablo, ang lahat ng bagay ay dapat ginagawa ng may kaayusan para sa ikatitibay ng iglesia. At sa kaayusan ito, kabilang ang pagpapanatili na ang mga kababaihan ay nagpapasakop sa loob ng iglesia. Bagamat ang kautosang ito ay para sa iglesia, ngunit ito ay may implikasyon din sa tahanan, sapagkat binanggit ang bahay at ang asawang lalaki ng mga kababaihan. Ang implikasyon nito ay ang mga kababaihan ay pinangungunahan ng kanilang mga asawang lalaki. Ang obligasyon sa pangunguna sa tahanan at pangunguna sa iglesia ay nakaatang sa mga kalalakihan. At nung sinabi ni Pablo, kung meron mang gustong malaman ng mga babae sa usapin ng iglesia, tanungin nila ang kanilang mga asawa sa kanilang mga bahay. Ang unang punto dito, ang mga lalaki ang merong authority. Sila ang merong pananagutan na pangunahan ng kanilang mga asawang babae. Ang implikasyon nito, ang mga lalaki ay dapat nangunguna para sa kanilang mga asawang babae. Lalo na ang mga asawa ng mga office bearer. Ang mga office bearer dapat ay ehemplo sa kanilang pangunguna sa kanilang mga asawang babae. Kayo ay maging ehemplo, kayong mga asawa ng mga office bearer. Kayo ay maging ehemplo ng pagpapasakop at hindi ng paghihimagsik. Kayo na mga itinalagang asawa ng mga elder, deacon, at ng pastor. Kayo ay dapat manguna sa pagpapasakop sa inyong mga asawang lalaki. Hindi maaaring maging office bearer ang lalaki kung ang kanilang mga asawa ay suwail sa tahanan. Hindi niya mapapamahalaan ng iglesia kung ang kanilang mga asawa ay nangunguna sa pagiging sakit ng ulo sa tahanan. Bagamat maaaring maitago ito ng isang office bearer, ngunit magmamanifest pa rin ito sa kanyang tungkulin. Maapektuhan ang kaayusan ng iglesia kung ang tahanan pa lang ng isang office bearer ay wala ng kaayusan. Ang mga babae ay dapat nagpapakita ng pagpapasakop sa lahat ng oras. Ang pagpapasakop ay ayon sa karunungan at katotohanan ng Diyos. Ang pagpapasakop ay hindi nangangahulugang pagsunod sa lahat ng bagay kahit na alam mong mali na ito at paglabag na sa kautusan ng Panginoon. Ang pagpapasakop mo bilang kababaihan sa iglesia ay una't higit sa lahat ay pagpapasakop muna sa Diyos. Ang pagpapasakop mo sa iyong asawa ay una't higit sa lahat ay pagpapasakop mo sa ating Panginoong Kristo. Sa usapin ng kamalian at katotohanan, pipiliin mo bilang isang mananampalatayang kababaihan na laging piliin ang katotohanan kahit pa ang katumbas nito ay paghihirap sa loob ng iglesia o maging sa loob ng tahanan. Ang tawag dito ay pagpapasakop. Sa usapin ng buhay at kamatayan, ang sabi ng Panginoon, piliin mo ang buhay. Ang posibilidad na masunod ang kautosang ito ay nasa pag-iral ng salita ng Diyos. Pansinin ninyo ang sinabi ni Pablo. Kung mayroong anumang bagay na nais nilang malaman, ang mga kababaihan ng iglesia ay mayroong pagnanais
na matuto ayon sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon. At sa kanilang pagkatuto ay mas lalo nilang nauunawaan ang kalooban ng Panginoon para sa kanila. Mas lalo nilang nauunawaan ang kanilang bahagi sa iglesia. Ang mga kababaihang ito na tinutukoy ni Pablo na inuutusan na dapat manahimik ay pagmamay-ari ni Kristo. Sila man ay pinagtubusan ng dugo ng Panginoong Kristo. Hindi lamang ang mga lalaki, kundi ang mga kababaihan din. Nung sinabi ni Pablo na hayaang manahimik sila, ang ibig sabihin nito, mga minamahal, hindi mo ipipilit ang bagay nito sa mga kababaihan. Sapagkat nung sinabi na hayaan mo silang manahimik, ibig sabihin ng mga kababaihan ay sadyang nananahimik na sa iglesia. Ang kautosang ito ay hindi mo ipipilit sa mga mananampalatayang babae. Kusang loob itong gagawin ng mga mananampalatayang babae. Kusang loob na magpapasakop ang mga kababaihan at tayo bilang isang iglesia, ang sabi ni Pablo, hayaan ninyong manahimik ang mga kababaihan. Ang ibig sabihin nito, huwag mong gagambalain ang pagtupad ng mga kababaihan sa kanilang pananahimik. Hayaan mo silang manahimik sa iglesia. At tayo bilang isang iglesia, ay huwag nating gambalain ang kanilang pagtupad sa kanilang tungkulin na magpasakop at manahimik sa iglesia. Amen. Mga minamahal na kapatid, nalalaman ninyong makailang ulit inanunsyo ang pangalan ng ating kapatid na narito ngayon sa ating harapan. Siya na napili bilang pagtupad sa opisina ng elder upang malaman natin kung may magsasabi ba kung bakit hindi siya dapat italaga sa kanyang opisina. At dahil walang sino man ang makatarungan tumutol laban sa kanya, atin ngayong sa pangalan ng Panginoon itutuloy ang kanyang pagtatalaga. Ngunit ikaw na itatalaga at sa mga narito ngayon ay dapat mo nang pakinggan ang maikling pahayag mula sa salita ng Diyos patungkol sa pagkakatatag sa opisina ng mga elder at diakono. Patungkol sa mga elder, dapat mo unawaan ang salitang elder o pinakamatanda na hinango mula sa lumang tipan at nangangahulugang ang isang tao ay nilagay sa isang marangal na katungkulan ng pamamahala sa iba, ay nailalapat sa dalawang uri ng tao na naglilingkod sa iglesia ni Jesucristo. Sapagkat sinabi ni Pablo, ang matatanda na namamahalang mabuti ay ituring na may karapatan sa iba yung karangalan, lalo na ang mga nagpapagal sa pangangaral at sa pagtuturo. Sa makatuwid, malinaw na mayroong dalawang uri ng mga elder sa iglesyang apostoliko. Ang isa ay ang nagpapagal sa pangangaral at sa pagtuturo, habang isa naman ay hindi. Ang nauna ay ang mga ministro ng salita ng Panginoon o ang mga pastor na ipinapangaral ng ebanghelyo at nangangasiwa sa mga sakramento. Ngunit ang ibang elder naman na hindi nagpapagal sa salita at naglilingkod din naman sa iglesia ay nagtatangan ng partikular na opisina. Ito ay ang katungkulang bantayan at pamahalaan ng iglesia katuwang ang mga ministro ng salita. Sapagkat si Pablo sa Roma 12, ito ay pagkatapos na patungkulan niya ang ministeryo ng salita at maging ang tungkulin ng pamamahagi ng mga diakono, at pagkatapos ng magsalita lalo na ang patungkol sa opisinang ito ng elder, ay nagsabi, siya na namumuno ay gawin ito ng may pagsisikap. Gayon din, sa isa pang talata ay sinabi niya na ang pamamahala ay isa sa mga kaloob at opisina na itinatag ng Diyos sa iglesia. Sabi niya sa 1 Korinto 12. Kaya nga naunawaan natin na ang ganitong uri ng mga tagapaglingkod ay idinagdag sa mga nangangaral ng ebanghelyo upang tulungan sila, gaya na lamang ng mga karaniwang Levita, nakatuwang ng mga pari sa lumang tipan upang maglingkod sa tabernakulo at upang matulungan ng mga pari sa mga bagay na hindi nila kayang mag-isa.
Sa kabila nito, nananatiling magkakaiba ang mga opisina sa bawat isa. Bukod dito, nararapat na ang mga kalalakihang ito ay makasama ng mga ministro ng salita sa pamamahala sa iglesia upang lahat ng paniniil at pamamanginoon ay hindi makapasok sa iglesia ng Diyos na maaaring madaling makakapasok kapag ang pamamahala ay inilagay sa kamay ng nag-iisang tao o ng iilan. At ito ang dahilan kung bakit ang mga ministro ng salita kasama ng mga elder ang silang bumubuo sa kapulungan. Sila bilang konseho ng iglesia na kumakatawan sa buong iglesia na siyang tinutukoy ni Kristo nang sabihin niya, sabihin mo sa iglesia, na hindi nangangulog ang lahat o bawat kasapi ng iglesia, kundi ito ay sadyang tumutukoy sa mga namamahala sa iglesia na sa opisinang iyon ay itinalaga ng Panginoon. Sa makatuwid, una, ang opisina ng mga elder kasama ng mga ministro ng salita ay dapat gawin ng pagbabantay sa iglesia na ipinagkatiwala naman sa kanila at magpagal sa pagtitiyak ko ang bawat isang kasapi ba ay wastong nagpapakita ng kagandahang ugali sa kanyang pagpapahayag at pananalita. Sawayin ang mga namumuhay ng walang kaayusan at sikaping huwag malapastangan ng mga sakramento at kumilos sang-ayon sa Kristiyanong disiplina laban sa mga hindi nagsisisi at tanggapin muli ang mga nagsisisi sa piling ng iglesia gaya ng mababasa hindi lamang sa nabanggit na salita ni Kristo sa itaas, ngunit sa marami pang talata sa banal na kasulatan, gaya na lamang ng unang Korinto 5, pangalawang Korinto 2, na ang mga bagay na ito ay hindi lamang ipinagkatiwala sa isa o dalawang mga tao lamang, kundi sa marami na itinalaga sa gawain ito. Pangalawa, dahil ang apostol ay nag-utos na ang lahat ng mga bagay ay gawin ng nararapat at may kaayusan sa mga Kristiyano, at walang sino man ang maglilingkod sa iglesia ni Kristo, kundi yaong mga makatuwirang tinawag sang-ayon sa itinatag na Kristiyanong alituntunin, at ito rin naman ang dapat gawin ng mga elder bilang kanilang tungkulin. At sa lahat ng pangyayari na may kinalaman sa kapakanan at kaayusan ng iglesia, ay maging katuwang ng mga ministro ng salita sa pamamagitan ng kanilang mabuting pagpapayo, at maging ang paglilingkod din naman sa mga Kristiyano sa pamamagitan ng kanilang pagpapayo at pagbibigay ng mga salitang nakapagpapalubag loob. Pangatlo, tungkulin din nilang bantayan lalo na ang doktrina at pamumuhay ng mga ministro ng salita upang laging matiyak na ang lahat ng mga bagay ay magdudulot ng pagpapatibay o edification sa church. At matiyak na walang ibang aral ang maituro na sang-ayon din naman sa sinasabi sa mga Gawa 20, kung saan pinapaalalahanan ng apostol na magpagal sa pagbabantay laban sa mga lobong maaaring makapasok sa kawan ni Kristo. Para sa pagganap sa gayong tungkulin, kinakailangan na ang mga elder ay nagpapagal sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos at nagpapatuloy sa pagninilay-nilay sa mga hiwaga ng pananampalataya. Kung gayon, mga minamahal na kapatid, si Mr. Alec James Fabros, na siyang itatalaga sa araw nito upang malaman ng bawat isa na narito na kayo ay handang gampanan ang inyong mga sariling opisina. Sagutin mo ang mga sumusunod na katanungang ito. Maaari ka bang tumayo? Bilang unang katanungan, ikaw na elder, kung nararamdaman mo ba sa iyong puso na ikaw ay makatuwirang tinawag ng Iglesia ng Diyos at maging mismo ng Diyos sa iyong tungkulin sa banal na opisina na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? Pangalawa, kung ikaw ba ay nananampalataya sa mga aklat ng luma at bagong tipan bilang tanging salita ng Diyos at ganap na doktrina ng kaligtasan, at kung iwinawaksi mo ba ang lahat ng mga aral na laban dito? Pangatlo, kung ikaw ba ay nangangako sang-ayon sa nabanggit na doktrina
na tapat na gagawin sa abot ng iyong makakaya ang iyong iniatang na opisina sa iyo na dito'y ipinaliwanag sa iyo. Ikaw na elder sa pamahala sa iglesia kasama ng mga ministro. Ipinapangako mo din ba na ikaw ay lalakad ng may kabanalan at pagpapasakop kung ikaw man ay hindi maging tapat sa iyong tungkulin bilang elder sa disiplina ng iglesia? Ano ang iyong sagot? Salamat. At ngayon ay dadako tayo sa pagdagda ni Elder Alec sa formula o subscription. Ang formula of subscription ay ang pagsang-ayon ng mga office bearer sa ating mga doktrina bilang lubos na sumasang-ayon sa katuruan ng Biblia. Salamat. Pwede ka naman po. Sa makatuwid, kayo ng mga elder, magpagal kayo sa pamamahala sa iglesia na iniatang sa inyo, kasama ng mga ministro ng salita. Maging tagapagbantay din kayo ng sambahayan at lungsod ng Diyos at tapat na paalalahanan at pabalaanan ang bawat isa sa kanyang pagkapahamak. Sikapin ninyo na ang kadalisayan ng doktrina at kabanalan ng pamumuhay ay mapanatili sa iglesia ng Diyos. At kayo ng mga diakono, magpagal kayo sa paglilikom ng mga kaloob, magpamalas kayo ng kabaitan at kagalakan sa pamamahay ng mga iyon. Tulungan ng mga inaapi, punan ang mga pangangailangan ng mga tunay na balo at ulila, magpakita ng kaluwagan sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa sambahayan ng mga mananampalataya. Kayo nawa ay maging tapat sa inyong mga opisina o tungkulin at panghawakan ninyo ang hiwaga ng pananampalataya na may malinis na budhi at maging mabuting ehemplo sa marami. Sa pagtupad sa gayon ay magkakaroon kayo sa inyong mga sarili ng mabuting patotoo at ng ibayong katapangan sa pananampalataya na nakay Kristo Jesus. At sa hinaharap ay papasok kayo sa kagalakan ng ating Panginoon. Sa kabilang banda, mga minamahal, tanggapin ninyo ang mga kalalakiang ito bilang mga lingkod ng Diyos. Ituring ninyo ang mga elder na namumuno sa inyo ng may ibayong karangalan. Magpasakop kayo ng buong puso sa kanilang pagsisiyasat at pamamahala. Ipagkaloob ninyo sa mga diakono ang mga kinakailangang kaloob upang matugunan ang mga mahihirap. Maging mapagbigay kayo ng mga mayayaman, magbigay kayo ng sagana at mag-ambag ng may kahandaan. At kayo na nasa pangangailangan, umasa kayo sa Diyos at pasalamatan ninyo ang Diyos. Siya na sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu ay ginawa niya ang kanyang iglesia na laging handa na may kakayanang punan ang inyong mga pangangailangan. Sumunod kayo kay Kristo para sa pagkain ng inyong mga kaluluwa, huwag para sa tinapay ng katawan. Ang nagnanakaw o yaong mga naging pabigat sa kanyang kapwa ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. Bawat isa sa inyo, habang ginagawa ninyo ang mga bagay nito, sangayon sa inyong pagkatawag, ay tatanggap kayo ng kantimpala ng katuwiran mula sa Panginoon. Ngunit tayo yung mga walang kakayanan sa ating mga sarili. Kaya tumawag tayo ngayon sa pangalan ng Panginoon. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos at Ama naming sumasalangit, nagpapasalamat po kami sa inyo na kinalugdan mo po para sa ikatitibay pa ng inyong iglesia dito sa Bulacan, na magtalaga dito bukod sa mga ministro ng salita, ng mga tagapamuno at katuwang. Na sa pamagitan nila ang iglesia ay mapapanatili sa kapayapaan at kasaganaan at ang mga mahihirap ay matutulungan.
At ikaw po ngayon ay nagkaloob sa amin ng mga kalalakiang may mabuting patotoo at kami po ay umaasa na sila'y puspos ng inyo pong espiritu. Kami po ay nakikiusap po sa inyo. Dagdagan mo po sila ng husto ng mga gayong kaloob na kinakailangan nila sa kanilang paglilingkod. Ang mga kaloob ng karunungan, tapang, katalinuhan at kagandahang loob. Upang ang bawat isa sa kanya-kanyang opisina ay mamuhay bilang karapat-dapat. Ang mga elders sa kanilang masigasig na pag-iingat sa doktrina at pamumuhay, sa kanilang pagtataboy sa mga lobo mula sa kawan ng iyong minamahal na anak, at sa pagpapaalala at pagsaway sa mga sumusuway sa inyo pong kautusan. Gayon din naman sa mga diakono sa kanilang maingat na pagtanggap at masagana at may kabaitang pamamahagi ng mga kaloob para sa mga dukha at ang kanilang pagbibigay ng mga salitang nakapagdudulot ng kapanatagan sa pamamagitan po ng inyong banal na salita. Magkaloob ka po ng biyaya sa mga elder at diakono upang sila'y manatili sa kanilang tapat na paglilingkod at upang sila'y kailanmay hindi mapagod dahil sa anumang kaguluhan, sakit o pag-uusig ng sanlibutan. Magkaloob ka din po ng iyong biyaya lalo na sa kapulungan na nasa ilalim ng pamamahala nila, na ang kapulungang ito ay maging handa lagi na magpasakop sa mga mabubuting salita ng mga elder na kinikilala ang kanilang karangalan alang-alang sa kanilang tungkulin. Pagkalooban din po nawa ninyo ang mga mayayaman ng mapagbigay na puso sa mga dukha, at sa mga dukha naman ay magpasalamat na sa kanilang mga puso sa mga tumutulong at naglilingkod sa kanila, upang ang bawat isa ay mamuhay ng tinutupad ang kanilang mga tungkulin. Ang iyo po nawang pangalan ay maluwalhati at lumawak pa nawa ang kaharian ng iyong anak na si Jesucristo, na sa kanyang pangalan ay tinatapos namin ang panalangin ito. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang kalooban mo kung paanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin naman ng pagpapatawad namin sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakilanman. Amen.